Naipit ako sa parehong araw sa loob ng 1,000 taon. Sinabi ni King Er, kung yun lang, maghihintay na lang ako ng magandang balita mula sa'yo. Tumango si Wu Chen. Kaya't ayos na. Pero may isa pang bagay, akyatin ko ang buong production crew bukas. Ayokong magdulot pa ng masamang pagkakasangkot ang iyong kapatid sa aking mga empleyado. Sinabi ni King Er, basta't maayos mong ayusin ang lahat, ang iba ay maliit na bagay na lang. Tumawag si Wu Chen kay Li Maoren. Sinabi niya, Father-in-law, kailangan kong pumunta sa Pingzhou bukas. Kung maaari, sana matulungan mo akong makipag-ugnayan sa isang matandang kaibigan mo, isang malaking tao sa Pingzhou. Sumagot si Li Maoren, Xiao Wu. Pupunta ka sa? Sinabi ni Wu Chen, gusto ni Ding Ruilong maglaro, kaya maglalaro ako sa kanya. Sinabi ni Li Maoren, sige, hindi ko natatanungin ang mga detalye. Gawin mo lang ang kailangan mong gawin. Umupo si Wu Chen sa tabi ni Xiao Dai. Xiao Di, dalhin agad ang production crew pabalik sa Modu bukas. Ayusin mo ang pagpapatrain kay Zui ng mga formalidad at mga sinaunang etiketa. Tinanong ni Xiao Di, may plano ba si Mr. Wu para sa kanya? Sinabi ni Wu Chen, kung walang magiging aberya, pagbalik ko sa Modu, dapat mayroon na kayong bagong pelikula na ipoproduce. Sinabi ni Xiao Di, ayusin ko ang lahat. Nagpatuloy si Wu Chen, mahalaga ang iyong trabaho. Kailangan mong maging isang mahusay na producer at director. Marami ka pang kailangang matutunan. Si Mr. Mao ay sasama sa akin. Pagbalik natin sa Modu, hanapin mo si Mr. Xiao Gu para sa lahat ng may kinalaman sa seguridad. Kinabukasan, sa loob ng isang opisina sa Pingzhou sinabi ni Wu Chen, Secretary Zhang, ito ang tsa na ipinadala ni Uncle Lee para sa'yo. Pakitray ito. Ngumiti si Secretary Zhang, ang leader sa Pingzhou. Kaalyado ako ni Maoren. Hindi kami magkalayo ni Old Lee, kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Sinabi ni Wu Chen, Secretary Zhang, alam ko na malapit nang magsimula ang benta ng Green Coastal City sa silangang bahagi ng bayan, pero may problema sa proyekto. Kailangan itong itigil. Kung hindi ito matitigil agad, may mangyayaring masama. Sinabi ni Secretary Zhang, ano ang problema? Lumapit si Wu Chen at bumulong ng isang bagay sa kanya. Nagtaka si Secretary Zhang at nagdilim ang kanyang mga mata. May malaking problema nga, pero Sinabi ni Wu Chen, ngayon na hindi pa nagsimula ang benta ng real estate, wala pang insidente ng mga niloko. Hindi rin mangyayari ang sitwasyon ng mga bakanting gusali at ang bayan ay hindi magiging ghost town dahil ako ang kukuha ng proyekto at i-redevelop ito. Pero may maliit akong hiling na sana ay mapapayagan mo. Tinanong ni Secretary Zhang, ano ang hiling mo? Sabihin mo. Sinabi ni Wu Chen, nais kong pahintulutan mo akong ipakita sa publiko ang pangit na ugali ng mga developer. Ibuhos niya kay Secretary Zhang ang isang tasa ng tsa. Tumawa si Secretary Zhang. Hahaha, akala ko kung anong iba. Gawin mo na lang ang sinabi mo. Kalahating araw ang lumipas pumasok ang isang alalay at nagsabi kay Ding Ruilong, binata, itinigil ang proyekto ng Green Coastal City. Maraming bulldozer at reporter ang dumating, hinihiling na sabihin namin ang katotohanan. Nag-alala si Ding Ruilong. Ano ng katotohanan? Ano ang sinasabi mo? Bakit hindi ko maintindihan ang bawat salitang sinasabi mo? Ibinigay ng alalay sa kanya ang isang device. Binata, tingnan mo, tinutok ni Ding Ruilong ang kanyang mata sa screen. Ano ang hinuhukay nila? Habang tinitingnan ang Chinese tablet niya, sinabi ng alalay, kami hindi namin alam bi. Sumigaw si Ding Ruilong sa pagkainis, kaya't bantayan niyo sila. Sa site sinabi ni Secretary Zhang, Mr. Wu, tinawag ang lahat ng bulldozer sa Pingzhou dito. Aabot ng 3 oras para linisin ang buong bundok na ito. Sinuri ni Wu Chen ang oras. Tinitingnan ang oras, malapit na itong matapos. Nagtanong ang isang reporter, Mr. Wu, Mr. Mao, ano ang hinuhukay niyo? Luminga si Wu Chen at sinabi, malaman niyo rin ang sagot sa lalapit na panahon. 5 minuto ang lumipas isang manggagawa ang sumigaw, Mr. Wu, nahanap ko na. Sinabi ng isa pang manggagawa, ako rin. Nahanap ko dito. Isang ikatlo ang nagsabi, dito rin, hinukay ko ito. Nagsimulang magpawis ang isang reporter at sinabi, ito. Sinabi ni Wu Chen, tama yon. Ang Green Garden ng Green Coastal City ay talagang isang bundok ng mga multo.
At ang Green Coastal City ay itinayo sa ibabaw ng isang sementeryo. Nagtaka ang isang reporter, nagbebenta ng mga bahay sa sementeryo bilang mga mansyon, napakasama. Sinabi ng kanyang kasamahan, ganito ba ang ginagawa ng isang tao? Isang photographer ang nagpahayag, kailangan nating ibunyag ang mga malupit na developer na ito. Ilantad ang kanilang mga kasalanan sa harap ng matinding liwanag. 20 minuto ang lumipas sumabog ang mga hot search sa online. Binombard ang internet ng galit, walang moralidad. Nagbuo ng mga bahay sa ibabaw ng sementeryo. Hindi moral. Ibalik ang aming pera. Na-expose ang mga developer. Ang Green Coastal City ay itinayo sa ibabaw ng isang bundok ng mga multo. Sa kanyang opisina, sumigaw si Ding Ruilong ng galit, Diyos ko, may magsabi sa akin kung bakit may bundok ng mga multo doon. Lumingon siya sa lalaki sa kanyang opisina. Pumunta ka. Iayos ang refund sa mga homeowner na nagbayad ng kanilang initial deposit. At huwag magdalawang isip kung magkano ang gastos, gawin mong parang hindi kami nakakaalam ng bundok ng mga multo. Gawin mong parang kami rin ay mga biktima. Wala kaming alam tungkol dito. Kami rin ay mga biktima. Kalahating araw ang lumipas sinabi ni Secretary Zhang, Xiao Wu, na ayos mo ang lahat ng ito sa napakaikling panahon. Mukhang marami kang natutunan kay Old Li. Sumagot si Wu Chen, nakakalugod, Secretary Zhang. Kung hindi ito maaayos agad, mawawala ng kabuluhan ang lahat ng mga pahayag tungkol sa high-speed development. Tumango si Secretary Zhang. Oh, tama, Xiao Wu, matagal na akong naninirahan sa Pingzhou at hindi ko narinig ang anumang mga kwento tungkol sa bundok ng mga multo. Paano mo ito nalamdaman? Sumagot si Wu Chen, nangyari ang insidenteng ito noong huling bahagi ng dinastyang Qing. Isang general ng Taiping ang nakipaglaban dito laban sa mga sundalo ng Qing. Lahat sila ay namatay. Libu-libong tao ang inilibing sa bundok na ito. Pagkatapos noon, tuwing umuulan, maririnig ang mga iyak ng mga multo. Natakot ang mga residente at sa kalaunan ay lumipat. Sa nakalipas na 100 taon, kakaunti na lang ang mga tao na dumaan dito. Ang mga inapo ng mga lumipat ay kumalat ang kwento sa maraming lugar, iyon ang paraan kung paano nanatili ang kwento sa aking bayan. Dagdag pa ni Wu Chen sa kanyang sarili, ang totoo, sa mga libong taon ng aking regresyon, nagkaroon ako ng interes sa kung ano ang nakabaon sa ilalim ng lupa. Upang magpalipas ng oras, hinukay ko ang mga lupa sa bawat probinsya. Doon ko natuklasan ang bundok ng mga multo sa Pingzhou. Tinanong ni Secretary Zhang, naintindihan ko. Paano mo plano muling pag-develop ang lupain ito? Sumagot si Wu Chen, ang plano ko ay gibain ang hardin at magtayo ng templo sa ibabaw ng bundok upang sambahin ang mga espiritu na nagpapahinga dito. Pagkatapos, gigibain ko ang lahat ng mga bahay sa Green Coastal City at magtatayo ng base para sa pelikula dito. Bawat pelikula na ipoproduce ng aking kumpanya mula ngayon ay kukunan dito. Sa pamamagitan ng aming mga pelikula, dahan-dahan kong mahihikayat ang pansin ng mga tao sa lugar na ito. Samantala, sa Jing City sinabi ng ikalawang binatang anak ng pamilya Liu, lahat ng ito ay salamat sa inside information ng ikatlong ginang. Swerte tayong nakapag-urong ng maaga, kung hindi, ang apoy ay makararating sa atin. Idinagdag ng ikalawang ginang, King tama ka. Ang pamilya natin ay wala ng halaga kung wala ang ikatlong ginang, hahaha. Ikalawang ginang, pamilya tayo pagkatapos ng lahat, naisip ng ikalawang ginang, tignan kita. Tignan natin kung gaano kakatagal makakapagtuloy-tuloy dito. Hintayin mo lang naisip ni King wala na ang problema ng pamilya Liu, pero ngayon ako na ang naging abala sa dalawa. May mas malaki pang problema ang darating. Wu Chen, baka hindi ito ang pagtatapos ng ating partnership. Ilang sandali ang lumipas tiningnan ni Wu Chen ang kanyang telepono at binasa ang mensahe, maayos ang lahat. Maghanap tayo ng oras upang mag-usap muli. Gusto kong magpatuloy sa pagtutulungan sa iyo. Sinabi ni Wu Chen sa kanyang sarili, may isang interesting na nangyayari habang umiinom at tinitingnan ang kanyang telepono, nagpatuloy ang mensahe, spesipikong oras. 48 oras mula ngayon pumunta ka sa CAF Lounge sa Beijing Airport. May maghihintay doon. 2 araw ang lumipas sinabi ni Wu Chen sa kanyang sarili, ano bang nangyayari? Tiningnan niya ang kanyang telepono. Ang mensahe ay nagsabi, sundan ang taong nasa harap mo. Tumingin si Wu Chen pataas. Ito. Tita. Sinabi ng babae, sumakay ka na sa sasakyan. Nabigla si Wu Chen at nagsimulang magpawis.
Ilang sandali ang lumipas dumating sila sa isang hotel. Sinabi ng tita, pumasok ka. Biglang tinanggal ni King ang kanyang maskara, gaya ng isang insili film, at sinabi, matapos ang nangyari sa Penchao, sobrang tinitignan ako ng ikalawang binatang anak at ng kanyang grupo. Tanging ganito na lang tayo makakapagkita. Wala akong ibang choice. Pumasok ka. Parehong ang pamilya Liu at pamilya Ding ay nireview ang maliit na insidente sa pagitan mo at ni Ding Ruilong. Para sa kanila, ang ginawa mo ay parang laro ng mga bata, nagtatalo tungkol sa isang babae. Halimbawa, ang katotohanan na pinatay mo ang 2 tao ni Ruilong, para sa parehong pamilya, wala nang halaga ang 2 buhay na iyon. Ang dahilan kung bakit nakakapag-akto ng walang pakialam si Ding Ruilong ay dahil ang mga nakatatandang miyembro ng pamilya Ding ay may mas malaki pang plano. Naiintindihan mo ba? Alam mo, ang pinakamahalagang asset ng pamilya Li ay ang ating mga mataas na ranggong yaman mula sa gobyerno. Kaya't kaya nilang isama ang pamilya Li, ang pinakabagong alyado na pamilya Dong, at ang pamilya Ma mula sa Guangzhou. Nagkasundo ang 4 na pamilya na magsanib puwersa upang subukan at ilunsad ang isang solar-powered na futuristic city sa Saudi Arabia. Hindi kayang maisip ng mga tao ang dami ng benepisyo na hatid ng proyektong ito. Tumutugma ito ng perpekto sa kasalukuyang mga pambansang estratehiya. Sinabi ni Wu Chen, mukhang may kaunting problema ka sa target na ito. Sinabi ni King tama. Sa maliit na proyektong ito, ang taong namamahala mula sa pamilya Liu ay ang aking asawa. Mas lalo siyang napalapit sa isang kalabang prinsipe ng Saudi Arabia na palapit na naging magkaibigan sila ng prinsesa. May litrato pa ng pribadong pagpupulong sa pagitan ng aking asawa at ng prinsesa. Naging malabo ito kaya't nagamit ito ng iba na may masamang intensyon laban sa kanya. Sinabi ni Wu Chen, hahaha, hindi ko na kailangang hulaan, siguradong gawa ito ng 3 ibang pamilya. Sinabi ni King pamilya Ding ang may gawa nito. Ang litrato ay nasa kamay na ni Ding Ruilong. Plano nilang gamitin ang paglahok ng aking asawa sa Saudi Arabia upang maghasik ng kaguluhan. Ang layunin nila ay bawasan ang bahagi ng pamilya Liu mula sa 30% hanggang 10% at palitan ng aking asawa bilang project manager ng ikalawang asawa ng pamilya Liu. Sinabi ni Wu Chen, kaya ang ibig mong sabihin gusto mong ipaalis ko ang mga litrato na may kinalaman sa ikatlong asawa. Sinabi ni King kilala ko ang aking asawa ng mabuti. Hindi ko kayang labanan siya at wala akong oras na magtago. Kaya't, Wu Chen, una, kailangan mong tulungan akong alisin ang mga litrato. Pangalawa, makipagtulungan ka ulit sa akin at tulungan kaming maibalik ang 30% kita para sa pamilya Liu. Sinabi ni Wu Chen, dahil makikipagtulungan tayo, hindi ba't dapat handa ka rin marinig ang ilan sa mga kondisyon ko? Sinabi ni King sige, sabihin mo, sinabi ni Wu Chen, ang isang set ng primetime advertising spots sa China ay nagkakahalaga ng mga 300 milyong yuan, tama ba? Ang aming 5 drama sa telebisyon ay ipapalabas sa lahat ng pambansang satellite news stations tuwing prime time. Sa panahong ito, magkakaroon ng mga commercial slot para sa Huancai Fashion at Senlan Group. Isa pang pangunahing highlight ng pulisiya ay ang bagong itatayong film at television base sa Penchao. Sinabi ni King malaki ang hilig mo pero para sa pamilya Liu, hindi ito mahirap pangasiwaan. Kaya iyon ba ang lahat ng mga kondisyon mo? Naisip ni Wu Chen, ang kamatayan ni Dong Yuantao sa pamilya Dong, ang pagtestigo ni Hishikin laban kay Ding Ruilong, at ang paghihiganti ng pamilya Dong kay Ding Ruilong. Ito ang mga pangunahing trigger para uhin si Ding Ruilong at hatiin ang pamilya Dong. Kung magsimulang makakuha ang pamilya Dong ng malaking benepisyo mula sa Middle East Partnership ng 4 na pamilya, ang katotohanan na ang kamatayan ni Dong Yuantao ay laban kay Ding Ruilong ay hindi na magiging mahalaga. Ang pamilya Dong ay hindi natatayo laban sa kanya. Kasabay nito, kung magtagumpay ang estratehiyang ito sa Middle East, makakakuha si Ding Ruilong ng malaking pondo mula sa pamilya Ding. Kung mangyari iyon, hindi na sapat ang kasalukuyang plano ko gamit si Sister Rong, Brother Lee, Guruibo, at ang mga pondo na ginagamit ko upang subaybayan si Ding Ruilong, hindi na ito magiging sapat. Kaya't, dapat alisin ang pamilya Dong mula sa proyekto sa Middle East, at kailangan kong ayusin ang mga tauhan ko upang umangkop sa bagong sitwasyon. Sinabi ni Wu Chen, kaya ang isa ko pang hinihingi ay ito, dapat alisin ang pamilya Dong mula sa alyansa ng 4 na pamilya, at ang pamilya Liu ang dapat maging midleman, upang palitan ng pamilya Wu ang pamilya Dong sa proyekto. Naguguluhan na sinabi ni King ano? Gusto mong alisin ang pamilya Dong? Inilabas niya ang kanyang sigarilyo at sinabi,
ito na ang pinakamalapit na pagkakataon ng pamilya Ding at Liu na magsanib at maglaban sa kanilang pinakamalakas na puwersa. Kami, ang nakababatang henerasyon, ay wala nang sasabihin dito. Kumuha si Wu Chen ng isa pang sigarilyo para kay King Er at sinabi, simple lang ang kondisyon ko, dapat mawala ang pamilya Dong. Hindi ko naman sinabi na ikaw ang dapat gumawa nito. Tinanong ni King Er, kaya mo bang gawin ito mag-isa? Sinabi ni Wu Chen, ang pag-aalis sa pamilya Dong at ang pag-aasikaso ng mga litrato ng ikatlong binatang asawa, madali lang iyon. Ikaw, sa kabilang banda, dapat isipin kung paano maging midleman kasama ang pamilya Wu. Sinabi ni King Er, Wu Chen, kapag ipinangako mong tatapusin mo ang dalawang gawain ito, pwede na tayong mag-usap tungkol sa papel na midleman pagkatapos. Sinabi ni Wu Chen, sige. Isang oras ang lumipas tumingin si Wu Chen sa labas habang nagsasalita sa telepono, Hoy, Little Zhao. Ako ito. Kamakailan, madalas bang lumipad si Dong Chenggang sa pagitan ng Huaxia at ng gitnang silangan, papunta sa inyong ika-11 distrito? Samantala, sa ika-11 distrito, isang club sa Ginza, Pamilya Dong, ikalawang henerasyon ng kapangyarihan, ama ni Dong Yuantao, si Dong Chenggang, ay nagsabi, ngayon. Nag-order ako ng isa pang bote ng alak na nagkakahalaga ng 40 milyong yen. Darating ba ang nanay ni Little Zhao? Sinabi ni Xiaonyao Yuzhao kay Wu Chen, kamakailan, may isang customer na nalagay sa alanganin. Bakit kaya sinusundan ni Mr. Wu ang sitwasyong ito ng lalaking ito ng malapitan? Sinabi ni Wu Chen, Little Zhao, magiging direkta ako, kailangan ko ang mga quote at pahayag ni Dong Chenggang tungkol sa mga bahagi ng proyektong gitnang silangan. Matutulungan mo ba akong alisin ang mga ito? Sinabi ni Xiaonyao Yuzhao, malaki ang sakripisyo ng bawat isa para matupad ang misyon ni Mr. Wu. Paano balak ni Mr. Wu gantimpalaan ang lahat? Sinabi ni Wu Chen, dahil mahirap ang misyon, saka na. Gawin mo na lang kung anong gusto mo, sinabi ni Xiaonyao Yuzhao, pumayag ka na dito, Mr. Wu, kaya tatapusin ko na ito agad. Maghintay ka na lang ng balita. Ilang sandali pagkatapos, sinabi ni Xiaonyao Yuzhao kay Dong Chenggang, Mr. Dong, paano kung mag-move tayo sa isang lugar kung saan maaari tayong mag-enjoy ng ating inumin at magtagal? Sinabi ni Dong Chenggang, sige, sige, sige. Habang tumatakbo si Dong Chenggang patungo kay Xiaonyao Yuzhao, sinabi niya, Mr. Dong, maaari po bang maligo muna kayo? Sinabi ni Dong Chenggang, pupunta na ako, kinuha ni Xiaonyao Yuzhao ang bag ni Dong Chenggang at binuksan ang kanyang laptop. Agaran niyang manipulahin at kopyahin ang impormasyon. 3 minuto pagkatapos, matyagang naghihintay si Xiaonyao Yuzhao sa kama na may ngiti. Kinuha ni Xiaonyao Yuzhao ang isang mamahaling bote ng alak na may murang alak sa loob at sinabi, Mr. Dong, wala nang kailangang madaliin. Halika, mag-inom muna tayo, habang masigasig na sinabi ni Dong Chenggang, sige. Mag-inom, 1 oras pagkatapos, napapatay si Dong Chenggang ng murang bote ng alak na may sobrang alkohol. Kinuha ni Xiaonyao Yuzhao ang litrato niya at ipinadala kay Wu Chen. Sinabi niya, Mr. Wu, talagang pinaghirapan ko ito, kailan ka ba darating para makita ako? Kailangan ko maghintay para ibigay sa iyo ang impormasyon, sumagot si Wu Chen, pagkatapos kong ayusin ang ilang bagay. Mga 2 araw mula ngayon. Tumingin si Wu Chen sa labas at nagsabi sa sarili, malapit nang mapunta sa kamay ng ating direktang kalaban ang mga kumpidensyal na quote mula sa proyektong gitnang silangan. Tiyak na, aalis ang pamilya Dong. Susunod, kailangan kong kunin ang mga litrato mula kay Ding Ruilong. Ngunit kailangan kong maghanap ng mas epektibong paraan para gawin yon. At kailangan ko pang ilipat ang yelo. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.